Ngayong araw, after ng mag-iilang taon na hindi kami nagkita ni Ate Queen Manica, nandito siya ngayon para makapag-usap kami ng maayos. Then, aminin din kung ano yung mga pagkakamaling nagawa ko noon. So, hindi kami nagkaroon ng closure, hindi kami nagkaroon ng conversation na natapos. Kaya until now is meron pa ring hindi pagkakaunawaan sa puso namin. So sinadya niya ako dito sa Manix para makapag-usap kami kung ano ba yung nararamdaman namin. So thankful na lang din ako kasi pinuntahan ako dito kasi may mga oras at panahon na kahit nagre-reach out siya or ano is winawalang bahala ako since gusto kong mag-escape. So that time 2024 nung time ng kasagsagan ng issue namin na hindi na solusyonan after nun, gusto ko lang din pong humingi ng sorry sa lahat po ng naging supporters po namin dati, yung mga na-disappoint ko kung paano ko umalis dati kay Ate Manica. So may mga taong mga nadamay, napaka-immatured ko nung time na yon. Ina-admit ko na mali talaga ako na nadala ko ng mga bugso ng damdamin ko. Ina-admit ko na may kasalanan ko. Ngayon, gusto ko nang matapos lahat. Then alam ko din kung bakit nagpunta dito si ate kasi gusto niya nang ilabas yung nararamdaman niya. Hindi para pa sa loob ng 3 taon na yon, hindi ko maitatanggi, totoo naman na naging part din ako ng buhay niya, naging part ako ng buhay siya sa buhay ko. May mga, syempre pagka ako ina-admit ko din na pagka masama yung loob ko is nagkakaroon ako ng mga exaggerated. Gusto kong maayos na rin kami lahat. Kasama sila Ate Joanna, lahat-lahat. Sorry po sa mga na-disappoint. Kung bakit bigla na lang kaming nawala. Kung bakit walang natapos na conversation, di nakapag-usap ng maayos. Dahil din po sa pride ko. So pasensya na po talaga. So kasama ko po ngayon din si ate. Nag-uusap na rin po kami ng maayos. So sana ma-forgive nyo din ako, yung mga fans din ni ate. So ito yung statement ko na sana mapatawad nyo ako. Sa mga na-disappoint, sorry din po. Sana mabigyan nyo din ako ng chance para itama po yung mga pagkakamali ko. Kasi ito na rin yung tamang oras. Sa loob ng magtatatlong taon ngayon kami pinagtagpo. Gusto kong aminin lahat ng mga pagkakamali ko din. Nasaktan dami isa't isa, pero ako that time no, sobrang immature ko talaga. And also gusto ko lang din sabihin sa inyo yung sinasabi ni Ate Queen Manica na ako yung scriptwriter sa nangyari nun. Inaamin ko po, opo. So isa po ako talaga. Inaamin ko po talaga, dala ng bugso ng damdamin din. Kasi yung puso ko puro hate. Inaamin ko po yung mga pagkakamali ko na yon din. Sorry din kung na-damage ko din yung pangalan ni Ate Queen Manica. So sana mapatawad niyo po ako.
niyo ba kung bakit binilan ko agad ng iPhone 17 si Daisuke tsaka si Susie? Actually, si Daisuke kasi is bago pa lang siya sa amin, wala pang isang buwan na nakakasama. So, simula kasi nung nag-content kami, halos karamihan kasi ng naging content namin is nasasabihan siya na malabo yung camera. Even off-cam naman, kumbaga isa na rin siguro ako sa nang bubunot madalas sa kanya. Inaasar ko siya na parang may hamog yung camera, na parang lagi nasa Baguio, parang may fog. So actually, yung pang-aasar ko sa kanya na yun, nakaplan na agad sa isip ko yun na gusto ko siya bilan ng phone. Alam mo ba sa maigsing panahon na nakasama ko si Daisuke, yung kuya ni Zaidi, kuya yan ni Zaidi ha. So alam niyo ba, palagi kami nagkukwentuhan, very heart to heart. Kasi parehas din kaming kuya din kasi siya sa family. Well, hindi ako panganay pero kuya kasi ako sa amin dito. Syempre, breadwinner din kasi siya sa kanila. So ang dami namin mga bagay na napagkakasunduan. Tapos may mga plans kami sa family nila. Then may plan din kami sa amin. So natutuwa ako sa kanya kasi alam niyo ba, simula nung pinasok niya yung pagiging content creator, hindi talaga siya nahihiya na ang quality ng camera niya is very hindi maganda, sa madaling salita, low quality. So madalas not eligible kasi nga yung high quality daw ng ang video na ina-upload niya is very mababa talaga. So yan, binilang ko siya ng phone. Grabe yung iyak niya dyan, nakita ko. Then after ng vlog din namin na yan, is grabe din yung pasasalamat niya. Umiiyak pa rin siya, hindi siya makapaniwala. Sinabi niya rin sa akin, first time niya daw nagkaroon ng iPhone, tapos brand new pa. Tapos iPhone 17 pa yung pinaka-latest. Then also si Susie din, binilan ko din siya kasi syempre ilang taon na rin kami magkaibigan, like 13 years, 14 years, simula elementary talagang magkakilala na kami niyan. Then until now, magkasama pa rin kami kahit madalas nasusungitan ko siya. Madalas talagang napagtitiisan niya talaga yung ugali na meron ako, especially pag lagi mainit yung ulo ko. So parehas sila, sobrang deserve nila parehas yan na mabigyan ng ganyang phone. Sabi ko nga kay Saidi, sa kapatid ni Daisuke, sabi ko, si Saidi din kasi binigyan ko rin ng iPhone yon netong taon lang din, mga January, February yata. Pero hindi siya latest. Sabi ko kay Saidi, bawi ako sa'yo kasi lalabas naman na yung iPhone 18. Uy! So yun lang mga kapatid. So deserve ni Daisuke yan. Mabuting tao po yan. Okay? Even Susie, mabuting tao rin po yan. Tagal ko na rin pong kilala yan. So yun lang. Transition ng isa, transition ng lahat. So ayan mga kapatid, pag-usapan na natin yan para matapos na to. Eto mga kapatid, ako po kasi nag-film sa kanila or nagbi-video sa kanila or nag-iisip ng pwede namin i-transition. Katulong ko po dyan yung kapatid ko na sa Adrian. Halimbawa may alam siya na idea ano ba yung dapat na gawin na ganito. So nagsasanib puwersa talaga kami pagdating sa transition. Kaya sa Adrian, pansin nyo, wala siya madalas BTS kasi siya kasi yung nagfi-film sa sarili niya or nagbi-video para sa sarili niya kasi inaaral niya rin yung mga gagawin namin bago namin simulan. Tapos ako rin yung behind the scene. Tapos ako rin po yung nag-edit tsaka si Adrian. So dati ako lang nag-edit mag-isa pero ngayon may katulong na ako which is si Adrian. So malaking tulong yon. Kuya Yuki, bakit naman ikaw wala ka pagka nagta-transition ka? Sa totoo lang mga kapatid, hindi talaga ako mahilig sa mga ganun. Parang ilang beses ko lang ata siya ginawa. 2 beses pa lang yata, which is yung Christmas transition namin tsaka yung Halloween transition namin. Hindi talaga ako mahilig mag-transition. Na nahihiya kasi ako, baka mapangitan kayo. So, So, mahihiyain ako pagdating sa ganun. Parang feeling ko kasi mas gusto ko ako yung nag-aano sa kanila, nagtuturo na lang, nagbi-video, nag-edit, ganyan. So, masaya ako pag nakikita ko lahat ng family ko is nagta-transition. Kumbaga ba, tulungan. Ayan. So, kahit yung iba cringe na, kahit yung iba is hindi na daw maganda, paulit-ulit, parang AI na daw, kasi nga daw is parang pare-pares ng background, pare-pares ng suot. Alam niyo mga kapatid, kaya pare-pares po ng suot yung mga yan, kasi nga po, wala naman po kaming budget talaga naman, sobrang laki na bibili talaga kami ng bonggang-bongga. Siguro itong last, nung yung sa mga clown-clown, yung Crybaby, ayun, ginastosan naman namin kahit papano yon. Pero hindi naman ganun kalaki. Pero bumili kami talaga ng mga props para doon. So, yun. Kumbaga, transition ng isa, transition ng lahat para suportahan namin yung bawat isa. Kumbaga, syempre kung may umangat, kailangan kasama din lahat. So, yun. Syempre, family, magkakapatid, kahit yung iba hindi namin sariling kadugo, pero syempre gusto po namin is kahit papano part na ng buhay namin, gusto namin kasama din sila. So, yun lang. Sino po yung bagong member ng pamilya? Okay, so ito yung tinutukoy mo. So, ito yung tinutukoy nyo. Ayan, yung pinsan namin. Ayan, pinsang buo po namin yan. So, sa side ng father ko. So, anak siya ng tito ko. Ayan, si Berbola. So, yes, siya yung bago naming member ng pamilya. Parang, ay, ba't ako tingnan masama yun? Ang cute nila, parehas silang singkit dalawa. Oo. Parang sino nagsiselos? Bakit nagsiselos? Anong meron? Bakit magsiselos? Hindi ako nagsiselos, no?
Hindi naman siya hirap ng iro. Sino? Si Yani. Bakit? Ako, hirapan niya. Ang ganda-ganda ng pinsan namin, oh. Parang bagay sila. Oh, tabi nga kayo, tabi kayo. Parehas maputi. Ay, oo nga, parang singkit. Ganun pa, ganun yung face, Singkit, malapit. maputi. Ay, bagay! Bagay ba yan? Ay, parang ang sama ng Lusyo. So, yun yung ano namin. So, yun yung ano namin, bagong member ng pamilya. So, siya si Berbulayay. Kaya i-follow nyo na. Attitude prank, then real attitude. Alam nyo mga kapatid, ito ha. Ito yung vlog na ginawa ko na nag-a-attitude talaga ako doon kala Daisy, pati kala Susie. Actually, pagka off-cam po talaga is strict po talaga ako. Kasi gusto ko po kasi yung oras namin is mabilis. Kasi syempre sobrang dami namin. Pagka halimbawa nagta-transition kami, pagka nagme-makeup transition. Kung mapapansin nyo, madalas wala ako doon. Kasi ako rin po yung nagka-camera, ako rin po yung nagbe-behind the scene, ako rin po yung halos sa kanila is nagme-makeup din sa kanila, nagpe-prepare ng mga susuotin nila. Tapos ako rin yung nag-edit. Pero ngayon kasi may katulong na ako mag-edit, which is si Adrian, yung kapatid ko. So dito naman sa attitude prank na to, tsaka real attitude, yung sa attitude prank po na yan mga kapatid, actually ino-ayan ko lang talaga, in-exaggerated ko. Kasi hindi ko alam kung paano pa iiyakin si Susie. Since si Susie kasi is matagal ko ng kaibigan. So baka kasi malaman niya na nagpa-prank ako pagka yung hindi talaga galit. So kailangan ko talaga magalit talaga sa part na yon para mapaniwala talaga siya na hindi ako nagpa-prank. Then kay Daisuke naman, si Daisuke kasi kakaisang buwan pa lang sa amin or mag-iisang buwan pa lang sa amin. So si Daisuke kasi hindi niya pa ako nakitang magalit, mairita, yung mga ganun. So, kailangan ko ipakita sa kanya talaga na galit ako para umiyak siya. So, naging okay naman, naging ano talaga siya, naging naiyak, naging success talaga yung prank. Tapos, yun nga sa real attitude, naman, di naman po ako perfecto. Sabi ko nga sa inyo, sobrang strict ko talaga pagdating sa trabaho po namin. At actually, syempre, may mga bagay din ako na minsan hindi ko talaga napipigilan yung bibig ko, especially pagka naghahabol kami ng oras. Pero yun nga talaga, yun, ganun din talaga ako off-cam. Pero yung sa attitude prank na yan, exaggerated naman yun. So yun, binigyan ko pala sila dun ng pa-surprise. Kaya ako nag-attitude prank sa kanila. Kasi binilan ko sila ng iPhone 17, si Susie tsaka si Daisuke, para hindi na sila sinasabihan na malabo yung camera nila. So, yun lang. It looks like she being forced to do this. So, yung sinasabi niya dito is pinoforce daw namin si Rain, which is yung anak na kapatid ko, pamangkin ko, na gumawa ng transition or mag-vlog-vlog. Actually, mga kapatid, noon pa man ginagawa na po namin talaga yung mga transition. Pero yung nanay niya po kasi, natuwa kasi yung eto daw pong anak niya is ginagaya yung mga, halimbawa kami, di ba, magkakapatid, nagta-transition kami. Tapos pag uwi daw nila ng bahay, etong pamangkin ko na to, ginagaya daw lagi yung nanay niya, which is yung ginagawa namin mga transition. So, nag-try kami na mag-transition siya. Ayan, so tuwang-tuwa siya. Ina, paano nag-start mag-transition si Rain? Ang nag-transition sa kanya ng una, di ba, si Ate Erica, yung Aka. Di ba yung ganun? Yes. Yung color. Si Elaine. Ako kasi idol niya pala si Elaine din. Tapos ayun, nag-trending yon sa YouTube yata, pati sa ibang application, social media platform pala. So yun, nag-trend. So ngayon, gusto niya lagi sumasama. So hindi naman po namin siya pinoforce. Kumbaga, tsaka hindi naman po siya araw-araw kasama namin sa vlog. Pagkakatuwaan lang, halimbawa yung mga nagta-transition, yung mga ganyan. Happy ka doon, anak? Opo. Gusto mo yung ginagawa mo? At gusto mo yung ginagawa mo? O baka naman pinoforce ka lang ni mama mo. yung mama. So, ayun mga kapatid. So, ayun pala si Rina. Halika dito, bilis. Pakita ka. Ayun, ano masasabi mo? Ang dami mo ng supporters. Tapos, may mga bashers ka. Hindi, mga supporters mo. Ano masasabi mo sa mga fans mo? Lakas mo, anak. Maraming salamat. Malaki sila. Ayun, very good. May po. Thank you.